Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Sa mga giliw na tagapakinig, sa mga sumusubaybay po sa aking reels, no? Magandang gabi po sa inyong lahat. Isang mapagpala at nagbubungang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po, live po tayo ngayon, no? Sa gabing ito para po pag-usapan natin kung ano yung mga dahilan, no? Bakit hindi tayo bakit parang ano yung mga dahilan kung bakit akala natin hindi tayo naririnig or yung mga panalangin natin hindi naririnig ng Diyos. Ano nga po ba ang mga dahilan kung bakit mayroong mga tanong sa isipan natin kung bakit hindi tayo dinidinig ng Diyos, no? Alamin po ang kasagutan kung ito pong ibabahagi ko po sa inyo is yung mga dahilan, no? Mga dahilan po ito kung ano po yung mga dahilan kung bakit hindi po tayo agad dinidinig ng Diyos. Okay? So, bago po ang lahat, shoutout po sa aking mahal na na esposa. Kay Judin Kasuko, nanonood po siya ngayon. Hindi ko po kasi siya kasama ngayong gabi. Kay sa ating viewers na si meron pang isa. Sino to? Ayun, shoutout po sa Holy Trinity Group. Spiritual group po, lalong na po kay Tita Nisa, sa mga kasamahan ko dyan, kay Brother Jason, kay Herod, no? Kay Renz, kay Imaha, no? Kay Makmak, kay Skyheart. So yun po yung mga kasama ko dyan sa grupo ng Holy Trinity po. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Sa aking mga kapatid na nasa ibang lugar, no? Mapagpalang gabi rin po sa inyong, mapagpalang gabi rin po sa inyong lahat. So bago po tayo magsimula sa topic po natin ngayong gabi, hihingin ko po ang inyong mga presensya para po tayo ay humingi ng pahintulot sa taas, humingi ng basbas sa taas, para po maintindihan natin kung ano yung pinag-uusapan po natin. Okay? Samahan niyo po ako manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na buhay totoo, na dakila at mabuti sa kitaasan, Diyos na kagilagalalas, Diyos na kabagsik-bagsik at hari ng lahat ng mga hari. Maraming salamat po sa araw na ito na puno ng pag-asa. Sa araw po na ito, sa gabi po na ito, sa aming pag-uusap-usap ngayon, naway maunawaan po nila ang iyong mga buhay na salita. Maunawaan po ang mga ibabahagi ko. Buksan mo po ang kanilang isipan at puso upang pag nila'y nilayan ang iyong mga buhay na salita. Kung nasa man po sila ngayon o nakikinig ngayon, patnubayan at gabayan niyo po silang palagi sa sampu ng kanilang buong pamilya. Patatagin at palakasin niyo pong lagi sila. Basbasan. Tanggalawan niyo po sila ng iyong banal na spirito at aliwin po sila. Kahit sa sobrang pagod po nila ngayong araw na ito, ibsan mo po ito. Pagilingin mo po ang lahat ng mga sugatang puso, lahat ng mga naghihinagpis po ngayon, lahat po ng nahihirapan sa problema, lahat po ng mga may hinanakit, maghari ka po sa kanilang puso't isipan. Ilayo po sila sa disgrasya o na pumang kapahamakan. Patawad po sa mga pagkukulang po namin, sa mga bagay na hindi po kalugod-lugod. Sampu ng aming mga kasalanan na ito, sinusubukan po namin ang maging karapat-dapat, maging kalugod-lugod po sa iyong
walang bahid dungis ng ngalan. O Diyos na buhay totoo, dakila at mabuti sa kitasan. Inihiling ko po ito sa iyong walang bahid dungis ng ngalan. Yeshua Misaya, Yeshua Misaya, Yeshua Misaya. So yun mga kapatid, no? Live po tayo ngayon as I said a while ago, no? Pag-uusapan po natin ngayon kung ano ba ang mga bagay or ano ba yung mga dahilan, no? Kung bakit nga po ba hindi tayo or akala natin hindi tayo pinapakinggan or hindi tayo dinidinig ng Diyos. Okay? Totoo po ba ito? Pero sa totoo lang hindi po totoo 'yon, no? Hindi po totoo na hindi tayo naririnig or hindi nalalaman ng Diyos ang ating ginagawa. Sa totoo lang, alam ng Diyos kung ano yung ginagawa natin sa araw-araw, no? Binabati ko po si Jun JR Clemenya. Nanonood po siya ngayon, no? Mapagpalang araw po sa inyong, mapagpalang gabi po sa iyo kapatid, no? Shout out po sa mga viewers po, no? So, ibibigay ko na po yung unang dahilan, no? Meron po kasing unang dahilan, no? Para kung ano yung saan or bakit hindi tayo naririnig. Akala natin hindi tayo naririnig. Unang-una pong dahilan is baka po mali yung motibo natin pag tayo po ay nananalangin. Diba? Baka glorifying yourself po yung ginagawa natin. Okay? Hindi glorifying God, no? Hindi glorifying God yung ginagawa natin. Okay? Baka ganun po yung nangyayari. Every time na nanalangin tayo, no? Hindi yung kapurihan ng Diyos yung binabanggit natin sa pananalangin natin, kundi yung kapurihan lang natin, yung gusto natin, yung personal na layunin natin ang binabanggit natin sa Diyos. Diba? So hindi natin na gino-glorify yung pangalan niya. Diba? Gino-glorify natin yung sarili natin imbis na yung Diyos ang i-glorify natin. No? Yun po ang isang nagiging dahilan kung bakit hindi nangyayari yung mga dasal na ibinibigay na sinasabi natin sa Diyos. Di ba? Oh. Yan po ang isang mga dahilan kung bakit akala natin hindi tayo pinapakinggan ng Diyos. Okay? Pero sa totoo lang, nakikinig po siya, no? Araw-gabi. Wala pong wala pong mintis yan. Palagi po tayong naririnig ng Diyos. Yun nga lang, baka sa motibo natin, sa layunin natin, di ba? Masyado yung hinihingi natin. Oh, di ba? Hindi tayo papakinggan agad-agad yan. Yang hinihingi natin agad. Magkaroon tayo ng ganto ganyan. Magkaroon tayo ng kayamanan, di ba? Oh. Yun ang ikaka-glorify mo, sarili mo yung sarili mo yung hinahain mo sa Diyos, eh. So dapat pag nananalangin po tayo, i-glorify muna natin or i-glorify natin ang Diyos. Yun ang pinaka unang hakbang, no? Para po tayo ay pakinggan ng Diyos at yung mga dinadasal natin pagkaloob po sa atin. Okay? So yun po yun. Yun ang isa sa mga dahilan, no? Ang pangalawa naman po, no, sa mga dahilan, siguro ito po, baka po may mas magandang plano ang Diyos. Diba? Yung akala natin kasi ito yung mas maganda para sa akin, yun yung iniisip natin. Pero may mas magandang plano, may mas magandang plano pa siya para sa iyo. 'Di ba? Kumbaga ang plano mo ay gold lang, si God, ano yung plano niya? Baka mamaya ang plano ni God para sa iyo treasure talaga. 'Di ba? O pwedeng ganoon, Okay? So ang plano mo motor lang. Pagdating sa kanya, ang plano niya, 'di ba? 4 wheels na. 'Di ba? Mamahaling sasakyan ang ibibigay sa iyo.
Di ba? Kumbaga, beyond expectation eh. Sobra sa expectation yung ibibigay sa atin. Akala natin, yun ang mas maganda para sa atin. Yung pala, si God, mayroon pang mas ibibigay na mas maganda para sa atin. Okay? Yun po ang isa sa mga dahilan kung bakit po hindi dinidinig ng Diyos ang mga panalangin natin, no? Nakala natin hindi dinidinig, pero dinidinig po tayo yan, maniwala po kayo sa hindi. Okay? Shout out po sa top sharer ko po, si Antonio Berdan. Nanonood po siya ngayon. Isang mapagpalang araw, kalakasan at pagpapala po sa iyo, kapatid, no? Nanonood po siya ngayon. Okay? Tuloy-tuloy lang po tayo, no? Sa pagdidebosyon, araw-araw pong debosyon yan eh. Akala nila yung debosyon 49 days lang, pero it is only a guide. Yung pagdedebosyon, guide lang po yan eh. Pero yung reality po, dapat hindi po tayo nagsasawang magdebosyon. Hindi po tayo nagsasawang manalangin sa Diyos araw-gabi. Pagkagising natin sa umaga, bago tayo matulog, di ba? Lagi po tayong nananalangin. Ganun po yun. Para mamuhay tayo, kasama natin si Jesus Christ araw-araw. Kasama natin ang Diyos araw-araw. Okay? Para po tayo ay kalugdan, no? Kalugdan ng Diyos na buhay. Okay? So, hindi lang sa mga nag-i-spiritual itong tinatakil ko ngayon. So, in general po, no? Kaya po, shoutout po kay kapatid na Jonathan Kabakan. Nanonood po siya ngayon. Isang pagpapala po sa iyo, kapatid. Kalakasan at kagalingan po. So, yun. Ano pa po ba yung mga dahilan kung bakit hindi po tayo naririnig o sakala natin hindi tayo naririnig ng Diyos? Okay po. Isa pa po sa dahilan ito. Baka po tayo ay namumuhay sa kasalanan. No? Sabi po ni Brother Antonio Berdan, no? Maraming salamat sa pag-shoutout. Walang anumang, kapatid, no? Nandito tayo upang ipamahagi ang katotohanan, no? Ito po yung mga katotohanan. So, yun nga po. Isa po sa mga dahilan, no? Kung bakit hindi niya po tayo pinapakinggan agad-agad is baka namumuhay po tayo sa kasalanan. Okay? Kumbaga, nananalangin tayo ng nananalangin, pero hindi po tayo naglilinis ng ating sarili. Hindi po tayo humihingi ng tawad sa Diyos. Diba? Hindi po tayo humihingi ng, hindi tayo nag-aalay, no? Yung puris ng ating, yung sinseridad ng ating paghingi ng tawad, hindi po natin nagagawa. Okay? Baka isa rin po yun sa mga naging dahilan kung bakit na hindi tayo or akala natin hindi tayo pinapakinggan ng Diyos. Diba? Nabubuhay po tayo sa kasalanan. Okay? Nanghingi ka ng tawad. Tapos after mo manghingi ng tawad, andyan ka na nun, magkakasala ka na naman. Diba? Pagtingin pa lang po ng mata ng isang tao, pwede na pong magkasala. Yun po yun. Kaya nga po ang laki ng pinagkaiba ng Moses Law, no? Moses Law versus Jesus Law. Diba? Kay Moses po kay Moses yung physical intimacy or physical contact, no, sa hindi mo asawa. Tsaka ka lang masasabi na ikaw ay nangangalunya. Diba? Ganun po yung kasalanan dun eh. May asawa ka na, tapos nakikipag-relasyon ka pa sa iba. Or nakikipagtali ka pa sa iba. Pangangalan niya po yun. Okay? Doon pa lang na masasabi na ikaw ay nangangalunya. Pero kay Jesus Christ po, kasi iba eh. Tingnan mo lang yung tao, yung babae, ng mata mo at may halong pagnanasa po yung pagtingin mo, nagkakasala ka na po. Totoo po yan. Yan po ang pinagkaiba ng Moses Law versus Jesus Laws. Ganun po yun. Kaya mahirap sa ngayon eh.
no? Kaya nga ba may mga kataga na ano mapalad ang mga bulag, mapalad ang mga bingi, mapalad ang mga pipi, di ba? Kasi nasa kaharian sila. Ganun po 'yon. Okay? Kaya every time po na nananalangin tayo, kapag nanghingi tayo ng tawad sa Kanya, yung kasalanan po natin huwag na po nating uulitin. Okay? Hindi na po natin kailangan ulitin yung mga ganung bagay. Kasi nga, humingi ka na ng tawad sa Kanya, tapos uulit ka na naman ng mga kasalanan mo. Diba? Kahit sa Bible po, hindi po yun pinapahintulot Pero hindi po ako magbababa ng verse sa Bible. No? Karunungan lang po ito. General knowledge lang po ito Which is, kung iisipin mo, i-assess mo, may katotohanan po. No? Yun po ang pinagkaiba kasi hindi po ako mahilig lapag ng talata, no? Pagka ang pinag-uusapan po natin ay yung mga salita ng Diyos. So yun po ang isa sa mga dahilan, no? Kung bakit hindi po tayo pinapakinggan, no? Kailangan po sincero yung paghingi natin ng tawad, 'di ba? Kailangan itakwil mo na yung mga kasalanang nagawa mo, magbalik loob ka sa Kanya. Kasi kailangan mong i-purify yung spirit mo, yung kaluluwa mo. Ipo-purify niya yan Diba? Para manahan po sa atin ang banal na Espiritu Santo. Okay? So yun po yung yun po ang kailangan natin o yung hakbang natin para po matupad kung ano man po ang hinihingi natin sa Diyos Ama. Sa Diyos na dakila at makapangyarihan po sa lahat. Okay? Shoutout po kay Jamie Vallejo. Nanonood po siya ngayon, no? Isang mapagpalang araw, mapagpalang gabi po sa iyo, kapatid. Ang kalakasan at kagalingan po. Kay si Sir Yobs nanonood, kay Sir Yobs, pagpagpala at kalakasan po sa inyo, sir. Salamat po sa panonood, no? So, yun nga po yung mga natin, mga dahilan kung bakit akala natin hindi tayo pinapakinggan ng Diyos Amang dakila sa lahat. Okay? So meron na po tayong tatlong dahilan kung bakit hindi pinapakinggan or akala natin hindi tayo pinapakinggan ng Diyos. Okay? So pangapat po, ito po ilalapag ko na po. Baka naman po nasagot na, hindi mo lang alam. Okay? Hindi mo lang alam. Kasi, ang akala mo, expectation mo is ganito, pero pagdating sa Kanya, iba yung pagbibigay niya ng dasal ng panalangin mo, no? Iba yung kagustuhan niyang ibigay sa iyo. 'Di ba? Ganun 'yun Hindi naman literal na halimbawa, humingi ka ng bahay, binigay sa iyo is ibang bagay. Pwede yung ganun. Diba? Pwede po yung ganun, mga kapatid. No? Kumbaga, ang Diyos maparaan yan Merong purpose kung bakit yun ang binigay niya sa iyo. Diba? Kaya ngayon sa nauna Nauna kong paliwanag Nakadepende sa motibo ng tao kung ano yung dinadalangin niya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay? Yun po yun. Kaya kapag tayo ay merong parang may dumating sa atin na bago, yun na yun. Okay? Kasi hindi magbibigay ng clue yan Hindi magbibigay ang Diyos ng clue. Di ba? Aalamin mo kung ano yung binigay niya sa iyo. Di ba? Ikaw maghahanap ng kasagutan niya. Okay? Ganun po yun, mga kapatid, no? Mga kapatid sa pananampalataya, no? So yun po yung yung isa sa mga dahilan kung bakit akala natin hindi tayo naririnig. Okay? So yung panghuli po, no? Ang huli po na babanggitin ko, ito po. Baka po hindi kayo nananalangin kay Jesus Christ. 'Di ba? Nasa Bible din po 'yan. Diba?
kung tayo ay mananalangin sa pamamagitan ng kanyang pangalan, banal niyang pangalan, at iibigin natin siya ng tapat, diba? Papakinggan po tayo niyan. Maniwala kayo sa hindi, mga kapatid. Okay? Hingi ka lang sa kanya. Sabi niya, diba? Humingi lang kayo sa akin at kayo ay masusumpungan. Diba? Ganun po yun eh. Kumato ka at ikay pagbubuksan, diba? Bibigyan tayo niyan eh. Okay? So yun yung mga kaparaanan, no? Kung bakit akala natin hindi tayo hindi binibigay sa atin ng Diyos yung dinadasal natin sa kanila, no? Yun po yung mga dahilan. Lalong-lalo na yung paghingi po natin ng sinsirong paghingi natin ng tawad sa Diyos. Diba? Kasi yung templo, yung katawan po natin, templo po yan ng Diyos eh. Ngayon, kung gusto mong manahan sa iyo ang banal na Espiritu Santo, maglinis ka palagi ng sarili mo. Tanggalin mo yung kasalanan mo dyan. Ubarin mo yung mga kasalanan mo dyan. Okay? Para kalugdan ka, kasiyahan ka ng banal na Espiritu Santo. Okay? So, yun po yun. Mga kapatid, no? Sabi nga nila, kapag nakuha mo daw, no? Pag nakuha mo daw yung hinihingi mo sa Diyos, yan po ay direction niya, no? Ngayon, kung hindi mo naman kuha yung hinihingi mo sa Kanya, isa pong protection ito sa atin, no? Kung hindi niya man po tinutupad ito, protection niya po yun. May purpose pa rin kung bakit hindi niya binibigay yan, no? Pinoprotektahan ka niya, okay? Sa mga dininig ng kanilang mga panalangin, yun po talagang yun. That is direction from God. Command yan eh. 'Di ba? Kung ano pa yung gagawin mo on the following sa mga susunod pang araw. Okay? So yun po yung mga dahilan, no, kung bakit akala natin hindi tayo pinapakinggan ng Diyos, no? Isa-isip at isa puso po natin, maging tapat po tayo sa Kanya, no? Palaging nasa panig tayo ng kabutihan, no? In short, papalabasin po natin ang pagiging natin, yung bertud po natin sa katawan natin, no? Iba kasi yung explanation ng bertud eh. No, pag sinabing bertud sa iba kasi, sa mga spiritual, no? Yan, power yan eh. Pero in general, no, ang bertud po kasi yan eh. Isang katatagan ng magandang pag-uugali, no? Kahit sa GMRC po, natututunan po yan eh. So yun po yung mga yun nga lang, sa spiritual kasi kapag devoted ka na, kapag talagang masidhin na yung pagnanais mo, talagang may pitak na po sa iyo si Kristo, talagang yung pag-ibig mo sa Kanya, talagang buong-buo, no? Diba? Buong-buo na yung pag-ibig mo sa Kanya. Diba? Tsaka lang nagkakaroon ng paggana ng mga orasyon, diba? Kung bakit nagkakaroon ng power na ganoon, diba? Kasi nga, nalilinis ka na eh. Linilinis ka eh. Diba? Kung bakit nakakapagpagaling ka ng may sakit, kasi nananahan na sa iyo ang banal na Espiritu Santo. Okay? Yun po yung mga kadahilanan kung bakit po ganun yung nangyayari sa mga dasal natin. Okay? Sana po, no, naintindihan nyo po yung iibig kong ipaliwanag po sa video na ito. At nakakatulong po sana ako sa inyo sa pagbibigay, no, pagbabahagi ng mga buhay na salita ng Diyos. Katotohanan po yan eh. Okay? So, yun lamang po mga kapatid, no. Maraming salamat po sa mga nakikinig po sa aking
kay Sir Ruel, no? Kay Sir Brother Antonio, kay JR Clemenya, no? Kay Joel po. Mapagpalang araw po sa inyo, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Yun lamang po, at may pasok pa po kasi bukas eh. So yun lamang po ang ibabahagi ko po sa inyong sa gabi na ito. Subaybayan nyo na lang po ang mga susunod ko pang ilalahat or ibabahagi sa inyo, para po kahit papano meron po tayong kapupulutang aral. Okay, yun lamang po, at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Yeshua Misaya, Yeshua Misaya, Yeshua Hamisaya, Dios inubito nostro, presencia munyamur, Jesus Nazarenos Rex, ay dairum, salvame.